O eto, matindi rin itong ano na to, itong balita na ito. Galit na galit si DJ Chacha. Sabi ni DJ Chacha, si Zaldico daw, sabi nung abogado niya, ang pakiramdam daw ni Zaldico ngayon, aping-api. Putang ina, ikaw pa yung api. Ikaw pa yung aping-api, ang dami mong mansyon. Ito mo yung mansyon mo sa Valle Verde, puta, isang buong kalsada, isang buong kanto. Ito mo yung dami ng kayamanan mo. Yung anak mo nga, puta, kahit hindi marunong mag-rap, rapper na. Yung mga kamag-anak mo nga, putang ina, kung makapagwaldas ng pera Tapos kayo ang ape. Mga hayop kayo, kaya tama yung sinabi nito ni DJ Chacha kahit minsan, ano din to anti-Duterte to Pero tama yung sinabi niya na aping-api ka? Paano kang aping-api dahil lang nagtatago ka? Kaya ka naman nagtatago kasi magnanakaw ka sabi nila Tapos dahil lang dun, aping-api ka, putang ina mo, buti sana kung wala kang magasta na pera dyan sa ibang bansa, di ba na ilabas nyo na nga yung kayamanan nyo? Malay-malitang pera, di umano yung hindi ni-deliver sa inyo, tas aping-api ka. Hindi nyo man pinaghirapan yan kahit nga yung pagbubuhat ng pera niyan, hindi nyo nga ginawa Pati nga yung pagbibilang ng pera na yan, hindi kayo ang tigabilang dahil ang sasarap ng buhay nyo Di ba? Tapos putang ina, aping-api ka? Nakakahiya naman sa iyo, Zaldico. Nakakahiya naman doon sa araw-araw sardinas ang ulam. Nakakahiya naman doon sa mga kababayan natin na wala nang matirhan ngayon, wala pang makain, pinaiinom pa ng baha ng DSWD. Hiyang-hiya naman sila sa iyo habang ikaw dyan baka naka-Evian ka pa na tubig, naka-Aquapana ka pa na tubig, hudas ka. Baka lintik ang lamon mo ng ng Wagyu steak dyan. Sa dami ng perang di umanong kinulimbat ninyo, trilyon-trilyon, ikaw pa kawawa. Ano ba yung pinanggagalingan ng Ano ba yung pinanggagalingan ng paawa mo na wala ka sa Pilipinas para lustayin yung pera na yan? Na kailangan mong mag-resign dahil ayaw mo nang maimbestigahan ka? Kapal mo. Nakakahiya naman yung mga nilindol. Nakakahiya naman doon sa mga araw-araw, hindi alam kung may hapunan sila. Nakakahiya naman sa natatraffic sa araw-araw. Nakakahiya naman doon sa mga araw-araw pumapasok kahit baha. Hiyang-hiya naman kami sa mga hiyang-hiya naman yung mga vendor. Hiyang-hiya naman yung mga yung mga hirap na iraos yung pang-araw-araw. Hiyang-hiya naman sila sa iyo, aping-api ka. Hiyang-hiya yung mga tiga Cebu, tiga Masbate, tiga Bulacan. Hiyang-hiya yung mga tiga Catanduanes, mga tiga Baler, yung mga tiga Mountain Province sa Tugigaraw, sa Cagayan. Hiyang-hiya naman sila sa iyo, sir. Habang sila walang matirhan, mas kawawa ka pa na nasa Four Seasons ka dyan sa Spain. Buisit, O, kaya tama rin yung sinabi. Kasi nakakaramdam daw ng matinding pang-aapi ngayon. Inapi ka pa. Ikaw pa inapi. Bakit ka inapi? Dahil pinigilan yung pagnanakaw nyo. Kaya ba parang feeling mo aping-api ka? Dahil dapat ang plano nyo magnakaw kayo hanggang 2028, napigil. Oo, di bali yung mga tao naman nyo na naiwan dyan na nagnanakaw, mag-iintrega pa rin naman siguro sa inyo yan, di umano. Hayop yan. Tingnan nyo ang ginagawa nito ni Zaldico according dito sa dito sa isang report na ito sa telebisyon. Ito daw si Zaldico ay nanghihingi ng accountability clearance sa kamera. Ang kapal ng mukha mo Hindi ka pa nga umaatin sa mga hearing, putang nagpapa-clearance ka na. Ito yung 'di ba pag nagtrabaho ka tapos nag-resign ka. Siyempre pag nag-resign ka, kailangan mong magano ng clearance. Kailangan mong mag-apply ng clearance para kung i-clear ka ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo, hahanapin kasi yun nung bagong nung bagong kumpanya na pagtatrabahuin mo kasi siyempre employed ka So hahanapin din na meron ka bang clearance sa dati mong trabaho para malaman nila kung maayos ba yung pag-alis mo doon, wala ka bang ninakaw, wala ka bang mga dinispalkong pera, wala ka bang hinayop, hinudas sa kumpanya nyo, di ka ba tamad, di ba? So titingnan nila yon. Siguro ito si Zaldico, baka nag-a-apply na to sa Pluto.
Kaya siguro hinahanapan na siya ng clearance. Humihingi siya ng clearance ha. Hindi sinasabi to ng kamera. Pero humihingi na pala ng clearance si Zaldico. Para siguro magamit niya sa korte na kinlear nga ako ng Congress. Ibig sabihin, wala akong kasalanang ginawa. Yun ay inexpose nitong isang dating vlogger na House of congressman na ngayon dahil sa party list system. Humihingi daw ng clearance. Pakunoorin natin to. Play na umano ng accountability clearance si dating Congressman Zaldico sa Kamara. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kaugnay nito, hindi pa rin tukoy ang kinaroroonan ng dating kongresista. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Hindi pa daw tukoy Tila wala namang pag-asa pang bumalik ng bansa si dating Congress. Diba, sino ba dito nakakilala kay Zaldico na siya ang pinakamayaman sa Pilipinas? Meron ba? Wala, no? Ako talaga hindi ko alam eh. Nakilala ko lang to si Zaldico nung narinig ko lang talaga yung unang-una narinig ko yung pangalan ni Zaldico kay Congressman Arnie Tevez eh. Nung in-expose ni Arnie Tevez na bagman daw ni Romualdez itong Zaldico. Tapos tinitingnan na sino ba itong Zaldico na to? So yung pala, tinutukoy din ito ni Senator Villanueva na sindikato ng maanumalyang yung mga laptop, deal ng DepEd, tapos napabalita din ito na na sangkot sa Pharmally. So in-expose ni ni Villanueva, tapos si Banat Bay kinontent yun. Puter, ng daming kaso ni Banat Bay dahil dun sa content na yun. Taki mo, hindi siya nagsabi Ang may kaso si Banat Bay ng cyber libel. Pero si Villanueva wala. Samantala si Villanueva naglabas nun. Lumabas naman sa media yun. Ginamit lang ni Banat Bay yung mismong lumabas sa media. Tapos dinimanda siya. Talaga mahilig magdemanda yung mga yung mga may kasalanan. Wala. Doon ko lang to nakilala. Kaya nga takantaka ako nung sinabi ng abogado niya na yung pera nito, yung net worth niya, mas malaki pa sa net worth ni Pacquiao. Mantakin mo si Pacquiao, nagpasuntok sa mukha yun. Nakalog na nga utak ni Pacquiao, kakapasuntok sa ulo. Tapos mas mayaman pa si Zaldico. Mantakin mo hindi man nagboxing yan kahit 1 beses. Si Pacquiao ang daming negosyo. Si Pacquiao, kahit nga uugod-ugod na si Pacquiao, gusto pa magboxing para lang magkapera. Tapos itong Zaldico na to, sasabihin nung amo niya, mas mayaman pa si Zaldico kay Pacquiao. Mas mayaman pa actually si Zaldico kay Cynthia Villar. Tayo, nagka-diabetes na nga yung tao. Nagka-diabetes na yung tao kakaluto ng cake diyan sa yung kanilang kapihan, yung Coffee Project. Ang sasarap ng cake diyan eh. Villar ang may-ari niyan. Narinig mo ba to si Zaldico may-ari ng mga ganyang kararaming mga establishmento? Parang lang naman to, hotel. Tapos aside from hotel, tawag dito yung mga resort. Dami naman may resort dito pero hindi naman ganyang kayaman. Di ba meron ka ba nakita? Saan ka pumunta? Sa Misibis Bay? Wala namang ganun. Lahat naman pag tinanong mo, saan ka pumunta? Palawan. Saan ka pumunta? Boracay. Di ba? Pero yung mga resort owner doon sa Boracay, hindi naman ganito kayaman sa kanya. Yung Misibis naman yan, hindi naman pinupuntahan yun. Paano nangyari yun? Di ba na naging sobrang yaman nito? Doon pala magko-questionin mo na saan galing yung pera niya? Likas na ba na mayaman to? Tatay ba nito? Espanyol? Samantala yung mga Zubilde Ayala ng mga Espanyol dito, mas mayaman pa siya. Paano nangyari yun? Ayop talaga naman, Zaldico. Nagsalita na rin kamakailan ang abogado nito na si Attorney Rui Rondain na hindi niya ipapayong umuwi pa si Ko sa Pilipinas dahil mayroon umanong mga pagbabanta na sa buhay ng resigned na mambabatas. Nakadagdag pa ngayon ang balitang nag-a-apply na ng accountability clearance si Ko sa Kamara. Sa eksklusibong panayam ng Abante kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kasama natin to si Kamanggagawa Party List nung pinatawag tayo sa Congress. Yung mga vlogger na pinatawag sa Congress, kasama natin to, magaling magsalita to Fernando, may indikasyon daw ang aplikasyon na ito ni Ko ng pagtakas sa pananagutan laban sa lumalalang flood control scam. So we have received a very credible information na nag-a-apply
si former Representative Zaldi. Ito congressman to so I will take his word for this. Kasi syempre, ano siya, meron siyang, taga ron mismo siya sa House of Representatives. Nag-a-apply daw ng clearance. Walang iya. Kapal ng mukha, ano? Ko ng accountability clearance. Meaning? Nagpapa-clear na siya. Kung pwedeng magamit kasi to Kung pwedeng magamit to anytime soon, nasasabihin niya, ako, cleaner nga ako ng cleaner nga ako ng house. Paano niyo sasabihin na may kinalaman ako dyan? Alright. Kung pwedeng gawin yan Kino-question din ni San Fernando ang prosesong pag-a-apply na ito ni Ko, gayong wala naman siya dito sa bansa. Who is applying for the clearance of former Representative Zaldico? Yung ano niya, yung natirang ano. Dapat nga yung mismong party list na ako Bicol, dapat yan. Ako Bicol ba? O Bicol Saro. O, hindi, ako Bicol kasi ang Bicol Saro si yung malaki pisngi. Na nakuryente, gustong paimbestigahan yung Dolomite. Di naman daw niya gustong paimbestigahan yan dahil sa kalaban niya si Duterte. Gusto lang daw niyang malaman kung ano bang mabuting na idulot ng Dolomite Beach sa buhay ng mga Pilipino. Palagi ko marami na, sa'yo wala. Hindi mag-focus sa Bicol. Ang mga pangalan ng party list nyo Bicol, di yung Bicol ang nakawan nyo, yung Bicol ang bisitin nyo. Hindi nyo naman lugar na ano ninyo. Pinipeste ninyo. Kasi when you do your clearance, you have to be present, di ba? Opo. Pwede ba na Dapat ganun kasi ako nung ako clearance ka na in ako kasi absentia? nung nag-resign ako. Nung umalis ako sa trabaho, ako nag-apply ng clearance ko. Alam nga naman yung pinsan ko yung mag-a-apply para sa akin. Hindi naman siya yung ako. So, kailangan ikaw personal. Hindi baka yung ano niya, yung pumalit sa kanya na yung party list representative nila, yung yung susyunga din na niya, yung tawag diyan, second nominee niya ba yata yun May may representative, parang gano'n. Pwede ka bang mag-apply ng clearance in absentia? That's a question. Kasi when you apply for clearance, you should be present. Layo ng pagbubunyag na ito ni San Fernando ay para ipaalam sa taong bayan ang mga galaw ni Ko sa kinasasangkutang anomalya. Kaya malaki talaga So alam nyo, sabi kasi nila nagnakaw to. Ako hindi ko sinasabi nagnakaw to pero sinusumbong siya sa nagnakaw. Sige, let's assume na magnanakaw siya. At ganun talaga karami yung mga ninakaw niya. At mantaki mo, pasikreto nagagawa niya to. Hindi lumalabas sa media. Kung hindi pa in-interview itong congressman na ito, hindi pa lalabas sa media. Imposible hindi alam ng media yan. Tangina sa sobrang chismoso ng mga yan, pagka naamoy lang nila siguro na umutot ng medyo mabaho-baho mga Duterte, balita na kagad yan. Samantalang itong itong salot na to, nag-a-apply na ng clearance. Kailangan i-confirm to o i-deny ng yung sino yung Speaker of the House. Nasaan na ba yun? Ganyan ang Speaker of the House, hindi nararamdaman, Kasi for the longest time, ang Speaker of the House, parang naman yan. Hindi naman yan kasing katulad ni Romualdez na putya. Laman na lang ng balita. Puro Romualdez. Wala namang ginawang mabuti. Gaya ng panawagan ng marami, nais din ni San Fernando na bumalik na ng bansa si Ko. Yan. So, ini-expose nito ni San Fernando na ito daw, chinacharot tayo nito ni Zaldico. Si Zaldico daw, di umano ay palihim na gumagapang na. Grabe talaga nagagawa ng pera, Ganyan talaga pag marami kang nakulimbat di umano. Pero nagtatanong nga kayo kung nasan si Zaldico O mukhang mukhang nung tinanong tinanong si Claire Castro kung nasan si Zaldico. Pinauuwi na kasi. Parang alam ni Claire Castro tingnan ninyo yung reaction niya dito nung tinanong siya kung nasan na si Zaldico. Po na si Congressman Zaldico po ang parang contact point sa investigasyon na ito. May impormasyon po ba ang palasyo kung nasaan po siya ngayon? May impormasyon ba ang palasyo kung nasan siya ngayon? Tingnan niyo reaction dito ni Claire Castro. Hindi mo alam kung nautot na may kasamang ipot? Hindi mo alam kung may regla ba siya, may dysmenorrhea? Kasi nung sumagot siya, napahawak siya sa puso niya. Hindi ko alam kung naiihi na ba to, mayroon ba UTI?
O baka kung ano nararamdaman nito, kung yung Almoranas ba niya umatake. Tinan niyo yung itsura niya dito nung tinanong kung may alam ba Malacanang kung nasan si Saldico. Si Mr. Saldico, si Representative Opo. Saldico. Ha? Si Saldico? Ha? Tainan to. Huy, nagkape ka na ba? Tangina, wala ka na naman sa wisyo ah. Parang parang nabarurot ka kagabi ah. Parang nabarurot ka sa hindi dapat barurutin ah. Di ba linaw ng tanong, may alam ba ang Malacanang palasyo kung nasan si Saldico? Ang tanong niya, ha? Si Saldico? Oo, tanga. Alam nga naman si Fernando po. Alam nga naman si Atoy ko. Pinag-uusapan niyo si Saldico. Di ka ba nakikinig? Abogado ka pa naman eh, tapos bingi ka? Ano ka, bingi o tanga? O, tinanong siya eh. O, nasan si Saldico? Parang lumilitaw po na si Congressman Saldico po ang parang contact point sa investigasyon na ito. May impormasyon po ba ang palasyo kung nasaan po siya ngayon? Si Mr. Saldico, si Representative Opo. Saldico. Pwede ba malaman, ma'am, nasa si Saldico? Ha? Si Saldico? Hindi niya nga alam kung ano tatawag niya, Mr. Saldico o Representative Saldico. Inan tong babae na to, no? Ang lakas pa mag-vlog nito, kala mo pagkatali-talino. Putragis yan. Sabi ko nga sa inyo, yung pamangking kong grade 5, baka mas magaling pa sumagot dito eh. Spokesperson, hindi alam kung ano sinasabi. Pinapahamak talaga to. Bongbong, pinapahamak ka talaga nitong tong aso mo. Walang Diyo. Ano sagot? Natawa eh. Sa ating pagkakaalam, wala po. Inang to tanga. Sa ating pagkakaalam, hindi natin alam. Gago. Sa iyong pagkakaalam, hindi mo alam. Ina naman kasi, ang dali-dali naman kasi sagutin. Pag nagsisinungaling kasi, huling-huli. Sa ating, nasan po si Saldico? Alam nyo ba? Putang ina, kung alam ko, di sinundo ko na yan. Hindi ko naman syota yan. Kung malalaman. Putang ina talaga, no? Sandamukal ang confidential funds, intelligence funds ni Bongbong. Saan niya dinadala? Sa Mega Mall? Saan niya dinadala yung niya, yung intelligence fund niya? Bakit wala siyang alam? Pag may tinanong ka, alam niyo nasa si ganito? Wala, hindi namin alam. Sa pagkakaalam ko, wala kaming alam. Pukin ang ina niya. Anong klase yung sagot yan? Sa pagkakaalam, walang alam? Sa ating pagkakaalam, wala po. Classic ka putang. Classic na tanga eh, no? Ito yung kaklase mong putang ina kahit anong turo, kahit mag-tutor, mag-kumon. Pagpasok sa eskwela, bugok talaga eh. Ito yung kaklase mong tangin na hindi mo makakalimutan kasi tumai sa sa salawal. Sa ngayon. Hindi daw, sa pagkakaalam ko, wala silang alam sa ngayon. Okay, Lan, kailan kayo magkakaroon ng alam? Ang laki-laki ng confidential funds nyo, bilyon-bilyon. Si Inday Sara nga eh, confidential funds eh, hindi nyo nga binibigyan ng confidential funds. Marami pang alam sa inyo eh. Kayo, bilyon-bilyon confidential funds ninyo. Ang pinaghandaan namin kasi yung bagyong yung hangin, hindi namin pinaghandaan yung baha. Tanga. Tanginan yan, sa dami ng nakuha yung pera, tinamad na kayo magtrabaho. So ngayon, ito naman. Hindi nila alam, asan si Saldico? Tatanungin natin ang Pangulo kung may alam siya. Pero sa ngayon, wala. Tatanungin ko Pangulo kung may alam siya. Spokesperson ka ng Pangulo. Kung di ka ba naman tanga, just assume, walang alam ang Pangulo dahil wala naman talagang alam yan eh. Lindol nga sa Cebu, di niya alam eh. Oh, so tatanungin daw niya yung Pangulo kung may alam. You can just say, wala kang alam. So ibig sabihin, alam ni Marcos kung nasan yan. Nagulat ka nung tinanong eh. Alam niyo ba kung nasan si Saldico? Ha? Si Saldico? Alam mo na kagad na nagsisinungaling kayo. Alam niyo kung nasaan. Sa dami ng confidential funds yun, di niyo alam kung nasaan. Hawak niyo DFA. Oh, may passport yan. Alam niyo kung saan nagpupunta yan. Merong lookout order yan. Pero ba't hindi niyo sinasabi kung saan nagpupunta? Anak ng tinapay kayo, pinagtatakpan nyo kasi amo kayo eh. Kaya halatang halata kayo na kayo amo ni Saldico. Oh, o tinanong, alam nyo ba kung nasaan? Ang dali mo sagutin eh, hindi eh. Hindi nga namin alam eh, may passport. Nakita namin yung passport, nung huling-huli nandito eh. Kinumpirma naman nila, lumabas na naman daw. O, baka may isa pang passport, di ba? Maraming
mga ganun. O tatanungin natin yung presidente kung alam niya. Putang ina, hindi mo alam na hindi alam ng presidente. Anong klaseng spokesperson ka? Hayop na yan. Laki-laking issue nito. Hindi mo... Alam mo naman, lagi itatanong sa ito si Saldico. Hindi mo man lang matanong yung sabihin wala, hindi pa namin napapag-usapan yan. Oo, pero since hindi naman nabo-brought up sa akin, I assume walang hindi alam ng pamahalaan kung alam ng pamahalaan, di sinabi na. 'Di ba? Pero alam niyo pinagtatakpan pagka ganito eh. Po tayo na nalalaman na anumang impormasyon patungkol siya. Kung sakali Walang po ba ay pwede po bang wala daw nalalaman na impormasyon. Sa dami ng confidential intelligence funds nila, wala silang alam.